Palang araw po sa inyo, kapatid at mga kaibigan. Salamat po muli at binigyan nyo ng time muli ang pangalawang video ko na patungkol sa salita ng Panginoon. So, umpisahan po muna natin sa maiksing panalangin bago po tayo magsimula. Lord, thank you po sa pagkakataong ito na binigyan nyo naman kami ng opportunity na makapagbulay-bulay na iyong salita nang sa ganun lalo pong mas maunawaan namin kung ano po ba talaga ang inyong layunin para sa amin. Thank you pong muli Lord at hinihiling po namin na ang lahat na ito ay maaaring makarating sa inyo sa pangalan po na iyong bugtong na anak namin tagapagligtas ang aming Panginoong Jesucristo. Amen. So bueno, tuloy na po tayo. Ang topic po natin ngayon mga kapatid ay patungkol sa gaano ba kahalaga na buong puso tayo nagtitiwala sa Panginoon. So may babasahin lang po ako na Bible verse patungkol po dito. Ito po yung mababasa natin sa Jeremiah 17 7 to 8. So mapalad ang tao nagtitiwala sa Panginoon at ang Panginoon ang siyang naging pag-asa niya. Siya'y magiging tulad ng puno ng kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nagpapalago ng mga ugat nito at sa tabi ng agos. Hindi siya matatakot sa init at ang kanyang mga dahon ay mananatiling berde at hindi siya mabalisa. So isa po ito sa nasusulat. So meron pa po dito, basahin pa rin po natin, meron pa rin po dito na pinapakita na kahalagahan na nagtitiwala tayo sa Panginoon. Sabi po dito sa Psalm 9 verse 10, at ang mga nakakakilala sa iyong pangalan ay magtataglay ng tiwala sa iyo, sapagkat hindi mo ipinagkait sa mga naghahanap sa iyo, O Panginoon. So malinaw po sinasabi sa Psalm 9 verse 10. At dito rin po sinasabi rin sa Philippians 4:6-7, huwag kayong mag-alala tungkol sa anumang kundi sa lahat ng bagay ay ipinagkaloob ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pagpapasalamat o pasasalamat, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi pangalan at ang tunay na nananalig at nagtitiwala sa Kanya. So, yun po yung mga Bible verse na nabasa natin. At ito pa po ang isa sa pinaka maganda po na nababasa natin. Nasa Psalm po ito 37 verse 5. Ibigay mo ang iyong daan sa Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya at siya ay gagawa. So, ito ay isang magandang paalala na magtiwala tayo sa Diyos at ilagay ang ating buhay sa Kanyang mga kamay. Tinuturo sa atin na hindi lang sapat na magtiwala, kailangan natin itong isabuhay sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagtanggap sa Kanyang plano. Sa kabuuan, maraming talata sa Biblia ay nagtuturo sa kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos bilang isang paraan ng pagtanggap ng Kanyang mga biyaya, kapayapaan at gabay. Ang pagtitiwala sa Kanya ay nagbibigay sa atin ng lakas at katiyakan na siya'y palaging naroroon para sa atin. Kaya maraming pasalamat sa inyo mga kapatid at kaibigan, at may naliwanagan po tayo kung ano ba talaga at kung bakit ba talaga importante na sa Panginoon lang tayo nagtitiwala. Kasi uso na sa panahon po kasi ngayon, isa sarili lang natin tayo nagtitiwala, which is hindi po pala. Dapat sa Panginoon po tayo nagtitiwala. At sana po nakapagbigay ito ng konting paalala sa atin at makapagbigay ng lakas ng loob sa bawat isa sa atin. At kung
kayo po ay na-enlighten sa maiksi kong video, huwag niyo na lang pong kalimutang follow ako at pwede nyo rin po itong i-like at i-share at nawa pagpalain po tayong lahat. So bago ko po ito pagtapos, magdasal po muna tayo sa pang closing prayer po. Lord, thank you po sa mga mensahe mo na nakapagbigay sa amin ng kaliwanagan kung bakit kami dapat magtiwala sa inyo at magbigay ng buong pusong paniniwala sa inyong kakayanan. Hindi niyo sa amin sarili lamang, Panginoon, kundi sa inyo lang po kami dapat magtiwala sa anumang bagay. Kung ano man po ang aming gagawin, dapat po kaming una munang sumangguni sa inyo, magdasal po at magtiwala, at nang mabigyan niyo po kami ng tamang guidance para po sa aming tatahaking mga decision dito sa lupa. Kaya thank you po muli, Lord, at sa lahat po ng mga kapanood nito, Lord, i-bless niyo po sila at nang mas enlighten din po sila, Lord. Thank you po muli sa inyo at ang binamili ko sa inyo sa pangalan po ng inyong bugtong na anak na aming Panginoong Kristo, aming personal na tagapagligtas. Amen. Thank you po. God bless po sa ating lahat.